Magandang hapon sa inyo mga kaaraw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaaraw, sa hapong ito, masasaksihan natin mayroon tayong bisita galing Maynila para ituro yung mga nalalaman nila tungkol sa palayan para dumami yung ani ng mga magsasaka. Mga kaaraw, dito na sila. Okay, ka-farmers, yan mga kaaraw sa buong Pilipinas, lalo na dyan mga kamag-anak namin sa labas ng bansa. Dito tayo ngayon sa bayan ng Babatngon upang saksihan natin ang mga meeting sa mga Farmers Association. Ayan na mga kaaraw. Para tayo makatulong sa kanila. Ang pagtulong mga kaaraw ay bukal sa kalooban. Kailangan ng pagtulong galing sa iyong puso't isip. Mga ka-farmers, tested na ito sa buong Pilipinas. Hindi lang dito sa Region 8, kundi buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito na ayos sila. Habang wala pa si Sir Istong. Marketing product na among tindadaraya na. May na kami upat ng primary products. Ito ang supplement, ang ating yubak na supplement. Meron din po kami disinfectant, yubak clean. Meron din kami yubak bloom para sa mga ornamental, flowering. At meron din po kami, ito po ay para sa mga farmers. All kinds of drugs po ang yubak grow fertilizer. Ngayon po, magpo-focus po tayo sa magpapaliwanag ano po itong yubak grow fertilizer. Napakalaking tulong ito para sa atin. Dinala ko lang talaga sila dito, taga Maynila ito, parang magturo talaga na hindi na kayo mag-aabono. Yupakir, di ba? Ma'am, Yupakir, nakakuha ka ito isa. Susubukan mo na ba siya? Okay. Ito ang eksperto talaga, taga agriculturist sa Pilipinas. Sino ang farmer dito? Rice. Ang rice kasi sa Bisaya yung kumay ay staple food natin. Kahit asin lang ang ulam natin, kapag may kanin, parang buhay na tayo, no? Pero sa mga nangyayari sa pagsasaka ngayon, mula pa nung nag-umpisa ang tinatawag natin modern farming, yung Masagana 99. Sino bang mga senior citizen dito? Naabutan ba yun yung Masagana 99 sa yung Samahang Nayon? Yun ay doon nag-umpisa ang tinatawag natin na modern farming. Ang unang pinakilala na binhi, ano? Sige. May premyo. May premyo. IR8. Architect. Pero ang nauna talaga, IR8. Ang tawag doon ay Miracle Rice. Yun ang unang pinakilala ng ating marunong yung matanda, si Ferdinand Marcos. Senior. Yun ang IR8. O tawag dyan ay Miracle Rice. Dahil umaabot ng 99 kaban per hektar. Sa inyo ngayon, ilang kaban na inaanin nyo sa hektar? 120. Ayan, ganda. Procedure sa pagtitipla. Kung isang hektarya yung bubili nyo, no, timplahin nyo na binsanan na. So, meron kayong drum na 200 liters capacity. Pero ang tubig nito dapat hindi galing sa water district, ano, may chlorine. Kailangan unchlorinated, galing sa gripo, galing sa poso, galing sa ulan, bundok. At ito ay ibubuhos nyo yung isang litro sa drum na may 200 liters. Dadagdagan ninyo ng brown sugar. Ano na yung brown sugar? Pagkakakap tayo. O kaya molasses. May molasses ko dito. Wala lagi pa na sugar. Molasses. Brown sugar or molasses? Molasses. Pagkain ng mikrobyo dahil ang mikrobyo ay buhay. So,
titimplahin ninyo ng alas 5 ng hapon. At ang oras ng mag-spray ay alas 6 ang kadalas mo nila. Kung mainit ang panahon, itigil ninyo at ituloy nyo na ng alas 3 ng hapon hanggang kabina. Kung tayo ninyo mag-spray. Normally tayo mga magsasaka nag-spray na 7, no? Karaniwan ng mga teste ay tumatake sa gabi. Hindi sa umaga. Pagka umaga ka mag-spray ng pamatay peste, nakatago na sila. Hapon na yun. Hapon na sila kakain. Alam na alam nito mga karamihan. At kung sprayer naman, isang karga lang yung sprayer mo, 3 takip. 3 takip nitong bote. Okay. At 3 takip din ng brown sugar or molasses. Parang 1:1 yung ganyan na rate. Ito naman ay 16 liters. Pero, linisin yung spray rin nyo, baka ginamitan nyo ng pamatay peste. Ang paglilinis yan, total, di battery naman yan. Kung may battery yan, ilagay mo lang yung lotion sa loob, karabitin mo yan para umikot yung tubig. Tapos yung tubig kasi dadaan sa hose. Kaya malilinisan na yung hose ninyo. Ay pwede sa lahat ng trucks, hindi lang palay. Co-op natin. Co-op na po kasi ito, pinag-usapan cooperative po ng kumpanya. Bibigyan po ng 4 na bote. Ang 4 na bote po yun ay magiging 5 dahil meron ding ibibigay ang ating partner na Iunlad Foundation na isa. Bali 5 na po para sa isang hektarya. Kailan naman po ang bayad? Ang pagbayad po ay sa pag-ani na. Harvest. Bayad po ng isang farmer na harvest ay 3,000 pesos. So para lang siya nagbayad ng 750 times 4. 3,000 pesos na apat na bate. At ano pa pong dagdag niya? 25 kilos na bigas. Yun ang pinaka-interest. 3,000 pesos na cash at 25 kilos na bigas. Saan po dadalhin yung 25 kilos na bigas? Dadalhin po yun sa opisina ng co-op at yun ay ibibenta natin sa, ano muna po tayo, may kipag-coordinate tayo sa mga local government para ibibenta po ito sa mga less fortunate. Pero nandun po yung listing sa local government. Magkano ang benta? Ibebenta po yan ng 20 pesos per kilo. Yan ako. Ay, Marcos na. Yung mga Uy, 20 kilos. ibabayad ng farmers na pupunta. Oo, will na yun. Yung poorest of the poor sa ating community. Sa ating community, meron tayong poorest of the poor na i-identify ng Local government. LGU. May kipag-coordinate tayo. At bukod pa doon, sa binayad yung 3,000, member na rin po kayo ng co-op. Pinautang na kayo, nagbayad kayo, at yung 3,000 na yun, diretso na, imi-member na kayo ng cooperative. At sa cooperative, pag member na kayo ng cooperative, merong raffle ticket na bibigay, ayan po, at meron pang ibang benepisyo, ito po benepisyo. Pag member na kayo ng co-op, kaya nagbayad ka mo 3,000, kaya utang ka mo produkto, nakagbayad ka mo, nakaghatag ka mo 25 kilos na bugas, meron na po kayong 5 shares sa co-op. Meron kayong dividendo, katong 2, 8, 5 shares. Meron din po kayong patronage refund, yan po yung mga repeat orders nyo, siyempre, makutulong ka mo magpalit. At ito muna, ito pong lower interest loans, sooner or later po magkakaroon tayo ng bago. Ito naman po, ready help in times of needs. At alam niyo naman po sa co-op, meron po tayo sinasabing right to examine book of accounts. Yan po ay open book, ang co-op natin. Meron tayong monthly meeting, may annual meeting. Yung 3,000 na binayad mo, nag-member ka ng co-op. At ano po yung ating beneficio, may dividends ka na, at saka may patronage ka na ro. Meron po tayong hospitalization aid. At yung ma-hospital po tayo, after 6 months, meron po tayo minimum na 10,000. Example, nag-11,000, na-hospital ka, na-admit, ang binayad mo, 11,000. Maripad ang co-op yung 10,000. So, hindi mo na lang nagastos, 1,000 na natin mo bayaran ng hospital. Maximum po to ng 3 times per year. Pero di makita na gininyap ng hospital kita. Ano lang po to, na ma-hospital, may beneficio. At ako din namin sa mata ko, na pwede pala. Pwede pala na hindi gumamit ng fertilizer. Pwede pala hindi gumamit ng pesticide. Pwede pala hindi gumamit ng kung ano pa na
puro synthetic. 5 bote lang itong bilang sa marami itong saksing buhay sa matakot na nakasaksing nagawa ng Opo, ito yan.